Pamilyar ka rin ba sa halamang ito? Isang uri ng damo na nagtataglay ng mga sumasabog na bunga o pod kapag natutuyo na. At dito nga sa atin sa Pilipinas, ito ay kilalang kilala, lalo na nga ng mga bata na ginagawa nga itong laruan at aliwan. Subalit hindi batid ng karamihan na ang sumasabog na damong ito ay umaapaw rin pala sa mga lunas at benepisyo sa kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung saan mo nga ba magagamit ang halamang damong ito na kung tawagin ay Rowelia tuberosa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Rowelia tuberosa, isang klase ng damo na tumutubo nga kung saan-saan lamang basta mayroong tamang temperatura at sapat na sikat ng araw. Kilala rin ang halamang damong ito sa iba pang katawagan, kagaya ng popping pod, dapigan o cracker plant, sapagkat sumasabog nga ang mga bunga nito tuwing mahahawakan o malalapatan ng tubig o kaya naman ay mababasa ng ulan. Ang Rowelia tuberosa ay isang klase ng namumulaklak na damo sa hanay ng mga Acanthaceae. Nagtataglay ito ng mga lilang bulaklak at bunga na 2 sentimetro o 0.8 inches ang haba, at sa loob nito ay matatagpuan naman ang mahigit sa 20 piraso ng mga buto. Ang pagsabog nga ng damong ito ang naging dahilan kung bakit ito naging popular. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami pa pala nitong ibang pakinabang. Ang mga dahon at ugat nito ay mainam na panlaban sa mga may problema sa tiyan kagaya ng gastritis. Makatutulong rin ang damong ito para sa mga tao na dumaranas ng diabetes. Napakahusay rin itong gamot sa mga may lagnat, sipon at mayroong ubo. At madalas nga ginagamit na anti-inflammatory sa mayroong mga stomach problem o intestinal problem, katulad na lamang ng constipation. Pinaniniwalaan rin na isa itong mahusay na aphrodisiac at nakadaragdag ng semen para naman sa mga kalalakihan. At kadalasan rin ay ginagamit nga itong pangkulay sa mga textile. Kumuha lamang ng ilang piraso ng dahon nito at ilagay sa isang tasa na mayroong mainit na tubig at saka inumin pakalipas ng 2 minuto. Maaari ka ring magpakulo ng ugat at ng dahon nito at iyon ay gawin mong parang isang tsaa. Kaya kung marami ka nitong nakikita sa inyong lugar ay huwag mo na itong putulin o kaya naman ay alisin, sapagkat ito ay marami palang pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ang amaranth o mas kilala natin bilang halamang kulitis ay tinatawag ding kadyapa, kilitis, bayam o halamang kalunay. Isang klase ng halamang nasa ilalim ng hanay ng mga amaranthus. Maraming klase nito, mayroon ngang mahigit sa 75 species ang mga kulitis. Mayroon itong kulay pula, kulay violet, kulay pink at kulay green na partikular ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Madalas ito ay mayroong tinik, kaya iisipin mo nga na ito ay salot na damo lamang. Subalit magugulat ka dahil isa palang superfood ang halamang ito, dahil maging ang mga buto, katawan, dahon at mga ugat pala nito ay nag-uumapaw sa pakinabang. Kadalasan itong mayroong matubig na katawan at tumataas ng hanggang 3 metro. At kung dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinuturing lamang na damo, ay halika at isa-isahin natin ang mga pakinabang pala nito. Ang buto nito ay ginagamit pala sa paggawa ng harina, pwedeng gawing popcorn, o di kaya naman ay parang oatmeal.
Ang mga ugat naman nito, dahon at katawan, ay maaaring gawing gulay. Alisin lamang ang mga tinik nito na pwede palang alternatibo sa kangkong, saluyot o alugbati. Samantalang sa Europa naman, ang mga dahon nito ay kanilang nilalaga at saka ginagawang salad. Maaari ding pagmula ng langis ang mga kulitis na maaaring gawing alternatibo sa shark oil na kadalasang gamit sa paggawa ng mga cosmetics o pampaganda at mga dietary supplement. Ginagamit din itong tina o pangkulay ng mga tela, ang pulang kulitis na kilala rin bilang red number 2. At syempre isang mainam na garden plants din ang halamang kulitis, lalo na nga ang mga makukulay na variety nito. Ano naman ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan? Ang halamang kulitis sa storehouse pala ng mga nutrients, katulad ng essential phytonutrients, antioxidants at mga mineral. Mababa din ang calorie content ng halamang ito, kaya mahusay kainin kung kayo ay mayroong mataas na cholesterol level sa katawan. Nakapagpapapayat din ang kulitis dahil sa mga soluble at insoluble fiber nito na mainam din sa kalusugan ng ating puso. Mainam din itong kainin ng mga taong anemic dahil nagpapadagdag ito ng red blood cell sa tulungan ng tinataglay nitong iron. Mayaman din ito sa vitamin A na maganda sa balat at sa kalusugan ng ating mga mata. Ito rin ay dahong gulay na mayroong pinakamataas na bilang ng vitamin K na nagpapatibay ng mga buto upang makaiwas sa mga blood clotting at maagang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Nagumapaw din ito sa vitamin B group katulad ng folate, riboflavin, niacin, thiamine at B6 upang maiwasan ang mga problema sa katawan ng mga bagong panganak na sanggol. Mainam din itong kainin ng mga matatanda dahil mayaman nga ito sa calcium upang mapigilan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Kaya naman next time na magluluto ka ng gulay, halimbawa ng munggo, pwede mo itong isangkap bilang gulay. Maaari ngang gisahin, gawing salad o isama sa iba pang mga gulay. Kaya bakit din natin pakinabangan ang simpleng halamang ito na napakarami palang pakinabang, ang halamang kulitis. Ikaw, napansin mo na rin ba ang halamang ito sa inyong bakuran? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong,